ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel La Chica dahil matakot sila at alam nila na pag nagsalita si Colonel La Chica tungkol sa katotohanan, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro invento lamang itong kanilang mga pinagagagawa. Yung mga katapat niya na nagsisipalakpakan, puro naman walang hiya liban sa iilan. No? So, hanggang ngayon, walang hiya pa rin sila. What's up mga kababayan? Page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Handa di umano itong si Colonel La Chica na ilantad ang mga imbentong kwento ng prosekusyon laban kay VP Sara Duterte. Kung kaya ganun na lamang katakot ang mga prosekusyon, kongreso at mga bendalo senators kung sakaling dumalo nga itong si Colonel La Chica dito sa trial. Nawika nga ni Sir Banayo kung gusto nating matapos ang trial, ipatawag na itong si Colonel La Chica dahil masyado nang natatabunan ang issue ng flood control. Lalo na't sa panahon ngayon ng tag-ulan, binabaha na nga ang bansang Pilipinas, pero kay BP Sara pa rin ang highlight ng mga balita. Na kung gaano kalakas sa mga dumadaang bagyo, gano'n naman paghina ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Naku naman po, ating pasadahan saglit to mga kababayan. Idinetalye ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang dahilan kung bakit humihina o bumababa ang economic growth ng Pilipinas. Kung ano ang mga ito, alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Sa pagtalakay ng Senado sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP, tinanong ni Senator Camille Villar ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa mga dahilan ng paghina ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Nais ng Senador na malaman ang tunay na kalagayan ng ekonomiya, gayon din kung paano ito nakaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Paliwanag naman ng BSP. So GDP growth did fall to 2.3% in the second quarter of 2026. The main factor is obviously the collapse in government investment. But this is in an effort to discipline government spending, which is understandable. And the government, I know, is making strenuous efforts to accelerate investments. Nauna na ring inihayag ng iba't ibang business sector na isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng mga mamumuhunan sa bansa dahil sa isyu ng korupsyon. Partikular na tinukoy ang maanumalyang flood control projects. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaga sa 2.3% ang economic growth ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026. Mas mababa ito kumpara sa 2.8% na GDP noong unang quarter ng taon. At yun na nga mga kababayan, wala na talagang magkaka-interest pa na mag-invest sa ating bansa, lalo na pinupuguran ng mga magnanakaw ang loob ng gobyerno. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Alam mo, Admar, ang malungkot dito sa ating Pangulo at sa ating pamahalaang kasalukuyan ay tinatawag nating governance by optics. Kung basta PR lang yan, isang soundbite lang yan. Kaya doon sa kanyang zona, yung soundbite, mahiya naman kayo. Akala niya hanggang doon na lang sa mahiya naman kayo. Yung mga katapat niya na nagsisipalakpakan, puro naman walang hiya liban sa iilan. No? So, hanggang ngayon, walang hiya pa rin sila. Andiyan pa rin sila, namamayagpag pa din. At dito sa 7.2 trillion budget na kanilang ipinanunukala bilang National Expenditure Program, punong-puno na naman ang mga butas na pwedeng pagsamantalahan ng mga walang hiya, ng mga gustong kumita habang ang taong bayan ay naghihikahos. No? Kaya wala kang makikitang para bang silver lining, wika nga, yung dito sa ating kasalukuyang administrasyon na mapapaganda man lang o maiibsan man lamang ang hirap na dinaranas ng taong bayan. Opo, dako naman ako dito sa mga recent na mga ganap sa impeachment lang po, Sir Lito, no? Meron pong desisyon kahapon ang impeachment court patungkol sa sub judice rule. Tingin niyo po, overdue na ito dahil sa kaliwat ka ng mga side comment, mga pahayag, outside, inside sa impeachment court. At ang kapansin-pansin dito, which is napuna din ito ng presiding officer, halos lahat sa panig po ng prosekusyon. Ito ba'y napapanahon lang, pero ang napansin ng ating mga kababayan, after ng desisyon, meron ulit Senator Judge na may gumamit na naman po ng hindi kaya-ayang mga termino laban sa isang witness. Yun na nga malinaw na malinaw dahil binasa naman ni Senator Chis Escudero yung mga quotations na naglipa na sa media, pati sa social media,
na halos lahat naman, I think 90% o baka more, galing sa mga prosecution lawyers, no? At makikita rin natin, ito alam na alam ng taong bayan nito eh. Ang ating or subject rather nitong impeachment trial, iisa lang ang tagapagsalita, si Attorney Michael Poa. Yung kalaban, maliban sa isang damukal na mga private prosecutors ang kanilang kinuha, meron pa silang mga panel of spokespersons, no? Na siguro mga 7 o 8 yon. Na pagkatapos ng bawat trial, andyan na kagad sa telebisyon at kung ano-ano na pinagsasabi, ini-interpret. Bagamat ang karamihan naman dito, hindi naman abogado. Nagtataka ako saang karapatan para magsasalita, no? Tungkol dito sa mga sa impeachment trial, no? So, kung ba sa a bit late na nga ito dapat noon pa siguro nilatag na mabuti ni presiding judge Escudero yung lahat ng mga do's and don'ts dapat dito sa mga pananalita ng mga nagmamasid ng mga spokespersons sa impeachment trial, maging ang mga officers of the court, yung mga abogado doon. Wala namang si Attorney Michael Poa, sinasabi lang, at lagi pa niyang pinangungunahan na sinasabi niya, ayoko namang magsalita tungkol sa mga nangyayari sa trial kasi sub judice, no? Kasi hindi maganda. At pinupuri pa nga niya kung minsan yung mga kalaban, yung mga prosecutors, no? Pero ito namang kabila, walang ginawa kundi lahat na lang ng pwede nilang ibato, ay ibabato nila kay Vice President Inday Sara. Kitang-kita ng taong bayan yan no? Na pagka ikaw wala ka nang ginawa kundi hampasin ng dumi at kung ano-anong mga imbentong kasalanan, ang isang opisyal na hinalal nila 4 years ago, nung napakaraming boto, ang simpatya lalong mapupunta kay Vice President Inday Sara. Pero wala na talagang maaaring gawin ang kasalukuyan ng administrasyon kundi ipatuloy yan dahil wala nga silang achievements. Yun ang problema nila. Opo. So ibig sabihin na Sir Lito, itong mga pahayag nila, banat nila sa loob ng impeachment court, yung mga scam ito, kung ano-ano pa at sa labas ng impeachment court during mga press con, ito'y parte ng kanilang pamamaraan kasi nga, kumbaga pang palaman. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala na mag-umpisang impeachment trial, hindi pa rin matumbok ng husto na merong impeachable offense na nagawa ang Vice Presidente na talagang malinaw na mayroon siyang ginawang mali. Kaya dito na lang idinadaan sa public trial. Parang ganun. In fact, mabanggit ko lamang, Admar, kahapon, mismong si Senator Ping Lacson, na alam naman natin ay nasa majority, hanay ng majority, ay nagsabi na bakit daw hindi pa ipatawag itong si Colonel La Chica, no? Bilang witness, bilang hostile witness. Bakit nga ayaw, kung ikaw ay nagmamasid, bakit nga ba ayaw kunin ng prosecution na hostile witness itong si Colonel La Chica, no? Samantalang lahat na lang ng tinutumbok ng yung mga witnesses, lahat na lang ang sinasabi, si Colonel La Chica ang nakakaalam tungkol doon. Bakit ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel La Chica? Dahil ba takot sila at alam nila na pag nagsalita si Colonel La Chica tungkol sa katotohanan, tungkol sa anti-terrorism activities, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro invento lamang itong kanilang mga pinagagagawa at may dahilan doon sa paggamit ng kung ano-anong mga pangalan dito sa pag-liquidate ng confidential and intelligence funds. Hindi ba? Malinaw yun para sa ordinaryong mamamayan, bakit nga ba ayaw? Bakit nga? Sila dapat tumawag hindi naman trabaho ng depensa yun Trabaho yun ng prosecution. Pero ayaw nila at di ba? Pati yung matatandaan mo, Admar, doon sa unang tinalakay na article of impeachment tungkol doon sa grave threats. Nung mailabas na yung video tungkol doon sa nangyaring ang tawag dito, internet o online press conference, ayaw na nilang tawagin yung inilista nilang testigo, di umano, na si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo. Bakit umatras sila ron? Kasi natatakot sila na pag nakita ng taong bayan kung ano yung pinaghuhugutan ni Vice President Inday Sara noong mga panahong yon na nasabi niya o nabitawan niya yung mga katagang yon, ay maiintindihan ng taong bayan na maski sila ang nasa pwesto ni Vice President Sara, ganun din ang kanilang magiging reaksyon sa panggigipit
at sa pang-aalipusta na ginawa kay Attorney Lopez. So makikita, ang taong bayan, ang problema kasi dito sa mga nagdudunong-dunungan sa Malacanang at sa ating pamahalaan, hindi sayad sa lupa ang kanilang mga paa. Hindi nila alam kung paano mag-isip ang ordinaryong Pilipino. Huwag na natin sabihin masang Pilipino. Huwag na natin sabihin yung mga mahirap na Pilipino lamang. Pati mga middle class, pati mga may kakayahan sa buhay, pati mayayaman. Nakikita nila yan, hindi naman tanga ang Pilipino eh. Pasensya ka na, Senator Tulfo, kung ginamit ko yung inyong paboritong salita, ano po, pasensya na po, nagamit ko yung salitang paborito niyo gamitin na tanga o estupido. Sorry po, hindi ko po kayo pinangungunahan. Opo. Sir Lito, si Almar po ito. Balikan ko lang po yung tungkol po doon Yes, sa Almar. baha. Kasi nitong nakaraang mga linggo ay isa yung Metro Manila sa talagang nakaranas po ng pagbaha. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung dapat or ano po ba ang isa sa mandato ng MMDA po, sir? Kasi ang pagkakaalam po natin mga kababayan, ang MMDA is nasa traffic. Pero yung ang MMDA din po ay merong pondong natatanggap mula sa gobyerno para po dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta po nitong mga nagdaang araw po, sir, o linggo, kasi nga nakaranas po ng malawakang pagbaha po dito sa Metro Manila po, sir. Opo, hindi lamang yung pondo na inilalagak sa DPWH na nabulgar na nung isang taon, yung dami ng flood control projects na substandard at ghost projects, kundi pati yung pondo na binibigay hindi lamang sa MMDA kundi sa mga congressmen ng iba't ibang distrito sa Metro Manila na dapat ay ginagamit para nga maibsan yung mga baha. Pero nakikita natin, wala ring nangyayari. Well, sige, pagbigyan natin ng konti. Halimbawa, doon sa Araneta Avenue sa pagitan ng Caloocan at Quezon City na dati lampas ulo ang baha, ngayon hanggang leeg na lamang. Maraming salamat po sa inyong nagawang bumaba ng konti ang baha. Pero tingnan po ninyo yung sinabi kamakailan lang, nakita ko sa social media, yung pahayag nitong mayor ng City of Manila, si Isko Moreno Domagoso, na sinasabi niyang nilahad niya kung magkano ang natanggap na flood control na mga projects ng bawat distrito ng Maynila. Yung pong dalawa doon na pinakamalaki ang mga nakuhang flood control, yung isa ay 4 billion, yung isa ay mahigit 2 billion. Yun po yung mga kasama doon sa nakikita natin araw-araw yung kanilang pagmumukha doon sa impeachment trial. Sila po yung taga-usig, sila po yung taga kung ano-ano mga binibitiwang salita. Meron pang isang pastor dyan na naging congressman dahil sa pagmamanipula ng COMELEC. Sinasabi pa na kaya daw binabaha tayo at kaya daw nagpapadala ng ulan ang kalangitan ay dahil nga dito sa impeachment hindi ma-impeach ma-convict si Vice President Inday Sara. Ewan ko po kung saan humuhugot ng mga ganitong pananalita itong mga defenders ng ating administrasyon at mga taga-usig ng mga Duterte. Opo, kaya ko po na itanong, sir, kasi kung titignan mo doon sa website ng COA, doon sa record ng MMDA, 100% po halos lahat ng mga nasa records nila. Ibig sabihin, nagamit lang tama yung pondo na ilagak doon sa kung ano man yung mga programa na kanilang gusto maipatupad, mga proyekto para dito sa flood control projects. Pero iba po yung naging resulta kapag umuulan na po. So, sa tingin po ba ninyo, dapat din po bang imbestigahan itong MMDA, sir, sa mga nangyaring pagbaha nitong nakaraan? Considering na makakaranas na naman po tayo ng mga pag-ulan kasi nga may mga bagyo pa po tayong aasahan sa mga susunod pa po na mga panahon, sir. Dapat lahat ng sangay ng gobyerno dito sa Metro Manila, yung MMDA, pati na yung mga local government units, no, ay dapat imbestigahan kung ano ang kanilang mga naging sins of omission or commission patungkol sa flood control. A picture says 1,000 words, sabi nga, no? Ayan ay isang kasabihan. Di ba yung nakita nating basura na tumambak doon sa spillway sa Baclaran na kaharap paman din ng simbahan ng Baclaran doon sa Parañaque? Lumantad yun sa buong mundo. A sea of garbage in Manila. Yun ang lumalabas sa CNN, sa BBC, sa Al Jazeera. Malaking kahihiyan ito sapagkat at lumalabas pa, halimbawa, meron tayong writ of kalikasan patungkol sa Manila Bay. Sinabi ng Supreme Court, halos 2 dekada na nakakaraan na kailangang lahat ng sangay ng gobyerno ay gumawa ng pamamaraan para linisin ang Manila Bay. Pero ano lumalabas? 1/3 of the whole world's plastic garbage dito sa Pilipinas nang gagaling. 1/3. Talo pa natin ang India. Tayo ay 110 million. Ang India ay 1.5 billion. Ang kanilang garbage ay 17%. Tayo ay 34%. Saka nakakita ng ganyan, ano? Kaya there is a total breakdown of governance, no? Na nakikita natin. Maliban pa diyan,
Eto, Almar, ngayon lang umaga ko natanggap, no, na balita. Merong isang tao na ikinulong dahil nung 2 araw na nakakaraan, taga Paco, doon sa isang convenience store sa Paco, ay nagnakaw ng isang dilata. No? At ngayon ay nakakulong. Kaya naman nakapagnakaw yung taong yun ay dahil gutom na ang kanyang pamilya. Dahil sa isang dilata, ngayon ay nakakulong. Ito yung dito sa Maynila, sa San Andres Bukid. No? Ganyan nakahirap ang buhay ng tao. Kaya kanina nga, nung pinakita ko yung repolyo na 100 piso ang halaga, na hindi naman kalakihan, no? Naisip ko, at ito'y nabanggit sa akin ng isang malaking negosyante na nagmamay-ari ng maraming mga supermarket dito sa ating bansa, na ang benta daw ng halos lahat ng pagkain, delata, pati alak, lahat ay bumagsak. At ang tumataas na lamang ang pagbenta o pagbili ng ating mga kawawang mamamayan ay instant noodles. No? Kasi yun ang lamang tiyan ng may hirap ngayon. Bigas, sa isasaing, tapos lalagyan ng instant noodles, no? Na may sabaw, may lasa, may alat, no? Yun na lang halos araw-araw na ginawa ng Panginoong Diyos. Yun na lamang halos ang kanilang lamang tiyan. Pag ganyan ang pinapakain natin, lalo na sa ating kabataan, lalaking mga morons yan. Lalaking walang ipapasok sa ulo niyang mga yan pag pumupunta sa eskwelahan, dahil walang nourishment, walang enough nutrition na pupunta sa kanilang katawan, no? Talaga sadyang nakakaawa na ang ating kababayan. Sir, hindi po ba ito insulto sa ating mga kababayan? Kasi nitong mga nagdaan kapag umuulan, sasabihin lang ng mga kawani ng gobyerno na patuloy kaming nakamonitor, minomonitor namin yung sitwasyon. Hindi po ba ito parang hindi to deserve ng mga Pilipino po, sir, yung mga itong klaseng performance po ng ating pamahalaan? Definitely hindi deserve. Monitor na lang sila ng monitor, no? Wala naman silang ginagawa pagkatapos. Pag pumasok na ang Nobyembre, Disyembre, at tumigil na ang pag-uulan, tumigil na ang bagyo, back to the same. Wala nang pakialam. Hanggang sa susunod na namang tag-ulan, hanggang sa susunod na namang tagbaha. No? Ganyan na nangyayari, no? At worse than that, kung kumilos man at gumawa ng mga proyekto, puro corruption pa. Mas malaki ang napupunta sa bulsa ng mga tagapamahalaan, mga kurakot, kaysa sa napupunta sa proyekto. Kanya ang nangyayari, yan, ghost projects, flood control na isang bagyo lang sira na, no? Inaanod ng tubig, ayan ang nangyayari. So, trilyon na nga di ba sabi nga ni Congressman Egay Irice, kanyang kinuwenta ito, umaabot na sa 1.9 trillion ang tinatapo natin, no, sa mga flood control at iba't iba pang proyekto, pero wala namang nangyayari. And yet, the solutions have already been told by so many people, including yung isang sikat na arkitektong si June Palafox, no, na siyang nagplano at nagdisenyo ng Dubai, no? Matagal na niya, sa panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron ng mga solusyon yan, yung continuous dredging ng Laguna de Bay, yung paggawa ng spillway mula Laguna de Bay patungong Manila Bay passing through Parañaque para maging dalawa ang daluyan ng tubig. Kasi right now, pag umapaw ang Laguna de Bay at galing naman sa mga bundok ng Sierra Madre ang tubig na pumupunta dyan, ang labasan lamang niyan, lagusan niyan ay Pasig River, no? Via the Manggahan Floodway. Pero ang solusyon noon nung magkaroon ng another spillway, at pinakamalapit na dadaanan ng spillway, pinakamaigsi na ruta ay sa Parañaque ang dadaan. Wala tayong ginawa doon, no? Yung Laguna de Bay na dapat dinredge na, hindi natin tinuloy ang dredging, nahabla pa tayo sa arbitration, natalo tayo, nagbayad pa tayo ng danyos, perwisyos doon sa Belgian company na siyang nanalo sa bidding noon, ano? At napakadami pang mga solusyon, no? Yung mga paggawa ng imbaka ng tubig baha sa ilalim ng mga malalaking bakanting lote dito sa ating Kamaynilaan. Walang ginagawa ang pamahalaan But all of these solutions have already been told to us. Matagal nang plano ito. Opo. Panahon pa nga ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang kanyang anak, ang presidente, meron ba imbis na flood control project, diretso sa bulsa ng mga magnanakaw? Kaya ko po naitanong, sir, kasi may mga nasa pamahalaan na parang tila ginagamit din na kumbaga kumukuha din ng atensyon gamit itong kapag bumabaha. Kasi nga yung dito sa MMDA, itong si Torre ay may mga pictures o post. Hindi naman masama yung post niya, pero yung ganitong estilo, sir, na kumukuha ng simpatya, na kumukuha ng hindi ko makuha yung tamang term, pero yung
may mga plano sa susunod na eleksyon kasi may mga nagsasabi na tatakbo daw itong senador kaya nga umeepal kapag may mga ganitong sitwasyon po, sir. Ano po masasabi po ninyo Yun dun na, umeepal. Opo. Talagang balita ko sa mga sources ko talagang may balak na tumakbo sa mas mataas na tanggapan katulad ng Senado. Pareho rin nung nakita sa Pampanga ba yun na nagpunta si Secretary Vince Dizon dahil trabaho naman niya yan, DPWH siya, nagpunta kasama si bagong Cabinet Secretary Benhur Abalos. Hindi naman trabaho ng Cabinet Secretary yun, pero ando doon at nagkokomento rin tungkol sa baha. No? Yan ang mga taong alam natin na may mga balak na tumakbo sa posisyon na naman sa darating na halalan. Kaya puro politika ang inaatupag ng ating pamahalaan at ang mga galamay ng ating pamahalaan. Hindi iniisip yung kasalukuyang paghihirap ng taong bayan. O ito, pumatak na naman, lumakas na naman ang ulan dito sa amin. Ewan ko dyan sa inyo sa Makati. Pero ganyan no? At alam naman nating taon-taon, tayo ay dinadaluyan ng 20 hanggang 21 bagyo. Alam natin yan Maliit pa tayo mga bata. Yan ang ating geographical curse. Wika nga, no? Talagang daluyan tayo ng mga baha at daluyan tayo ng bagyo. Ano ginagawa natin, no? Opo. Sir, panghuli na lang siguro dito sa issue ng baha, sir. Kapag umuulan, laging sinasabi ng ilan sa nasa pamahalaan, lalong-lalo na yung Pangulo, ay sinisisi yung ulan. Kaya nga bumaha daw kasi umulan. Ito po bang statement na to ng Pangulo po, sir, at ng ibang mga nasa pamahalaan, itong mga politiko na sinisisi yung ulan kasi nga sinisisi yung ulan sa pagbaha. Ito po ba yung indikasyon o ito na po yung patunay na sa sinasabi noon ni former President Rodrigo Duterte na isang weak leader po si BBM, sir? Malinaw naman yan Hindi na natin kailangang ulit-ulitin yan. Noong pa, sinabi na ni Pangulong Duterte at pagkakamali din ng kanyang anak na si Vice President Inday Sara. At marami naman sa atin, mga na-loko, wika nga, no? Na naniwala na posibleng gumanda ang buhay ng tao pagka nagsama si Vice President Inday Sara na siya naman talagang nagpapanalo kay Pangulong BBM. Pero tingnan mo na lang yung nangyari nung nakaraang linggo. Halos buong linggo walang klase at walang trabaho. No? Hindi kasi dahil nga sa baha. Pareho nung anak ko, galit na galit nung isang linggo kasi yung apo ko, yung anak niya, na dapat ay nagpumapasok sa eskwelahan, kuminsan dinala na sa eskwelahan pagdating doon walang klase. No? Ang mahal-mahal ng tuition na binabayad mo ko, ikaw ay middle class ang klase. Anong dunong ang papasok sa ating mga kabataan kung ganyan ang ganyan? Yung trabaho na natitigil, binibili yung kawawang mga na naglalakad sa baha pagkatapos walang masakyan dahil din sa baha, hindi nakapasok sa trabaho, walang sweldo. No? The physical and economic cost of flooding brought about by rains is it's such a monumental problem. The impact on the economy is so much. Kaya pati presyo nga ng mga gulay at lahat ng pangunahing bilihin nagsisipagtaasan. May solusyon naman gaya nga nasabi ko kanina, maraming solusyon na nailahad na sa atin. Bakit hindi ginagawa? Bakit ngayon lang na dito nga sa bagong project, sa bagong budget nila na 7.2 trillion ay nagkaroon na naman ng flood control. Meron na namang ipapasok sa flood control na 107.4 billion na flood control projects. Sa National Expenditure Program pa lang yan. Pagdating yan sa Kongreso, dadagdagan na naman sigurado yan ng mga dorobo dun sa ating lehislatura para kumita na naman sila dahil eleksyon na sa susunod na 2028. Opo. Sir, last na lang on my part. Doon po tayo sa impeachment po, sir. May mga senator judges na nakikita na parang tila meron na silang conviction. Alam na nila kung ano yung mga, kumbaga, sino yung sisisihin dito sa impeachment. Tapos may mga senator judges naman na kapag hindi nakuha yung gusto nilang sagot, ay yun nga, nasasabihan ng tanga, sir. Masasabi po ba natin na for show na lang po itong impeachment trial at alam na natin na kung ano yung magiging boto ng halos ng majority ng mga senators po, sir, dito sa impeachment trial po? Dalawa ang nakikita ko pangitain dyan sa impeachment trial. Una, patuloy na sisiraan si Vice President Inday Sara, hindi lamang ng prosecution, hindi lamang ng mga spokespersons ng prosecution panel o ng Congress, kundi pati ng mga ilang senador na malinaw na sa kanilang pananaw, i-convict nila si Vice President Inday Sara. So, kung hindi man sila magtagumpay at hindi nila makuha yung threshold number of 16 votes para ma-convict si Vice President Inday Sara, at least,
siniraan nila ng siniraan in the hope na hanggang ngayon naman hindi natin nakikita sa surveys, in the hope na bababa at bababa ang approval ratings at ang trust ratings ni Vice President Inday Sara. Hindi kita naman ng lahat ng tao at hindi maipagkakaila na ang talagang epicenter ng flood control disaster ay nasa Central Luzon. Maliban doon, pati sa Metro Manila, na tuwing uulan ng kaunti ay bumabaha ang lahat ng mga karsada. Para ngayon, bigla niya ibalik yung Davao para lamang ipakita yung galit nila sa mga Duterte, yung galit nila kay Inday Sara. Ayan, babanggitin yung ganyan. It has become, ko sa English, ridiculous na no? It has absurd, no? Ang nangyayaring ganitong mga pananalita galing pa man din sa official spokesperson ng ating pamahalaan na si Attorney Claire Castro. Opo, at parang hindi pa rin sila tumitigil at masyadong allergic pag Duterte at Davao City. Nandun pa rin yung kakibat na sinisiraan pa rin na po. Pero sinasabi rin nila na hands off kami sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginulita, ano masasabi po? Yun nga nakakatawa dito di ba? Laging sinasabi wala kami pakialam diyan, yan ay responsibilidad ng Senado, hindi kami nakikialam. Pero kitang-kita naman ninyo, makita nilang butas o anuman dun sa nangyayari sa impeachment trial, bigla niyang i-exploit. Palagi na lang balik siya sa Davao City. I wonder, siguro Admar, bakit hindi natin imbitahin si Attorney Claire Castro na bumisita naman siya sa Davao, siya lang mag-isa. At tingnan natin kung yung kanyang naging warm reception sa Canada baka makuha niya rin sa Davao City. Akala ko ba unity team tayo? Akala ko ba lagi nila sinasabi kailangan magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating bansa, para umanlad ang ating ekonomiya, magkaisa. Pero hanggang sa ngayon, 4 na taong singkad na silang nandyan sa pwesto. Mamalaki pa nila yung unity na salita. Pero binabaliwala nila ang damdamin ng mga tao sa timog ng ating bansa, sa Mindanao, sa Davao, sa Kabisayaan. At parang ito na lamang Malacanang na sentro ng Imperial Manila, ito na lamang ang may silbi dito sa ating bansa. Opo, for sure, malaki ang role ng communications ng Malacanang o ng Palasyo para makabuild ng magandang imahe ang administrasyon, lalong-lalo na ang Pangulo. At sa mahabang panahon po, parang ganito pa rin yung usual na gawi ng communications po nila. Basta mga Duterte, BP Sara, FPRRD, lahat ng mga kaalyado, talagang andun ang puna. Pero nakikita natin kung ano po yung nagiging resulta, lalo na po sa mga rating, Ginong Lito. Kumbaga, bakit kaya tingin nyo po, hinahayaan lang ito na sa katunayan naman, nakaka-apekto ba ng masama sa imahe ng kabuuang administrasyon, lalo na sa Pangulo po, lalo na kung kanilang plano is pabanguhin, pagandahin yung imahe ng presidente. Baliktad nga ang nangyayari. Pero alam mo, classic classic textbook communications tool. Yang pag wala ka nang masabing mabuti tungkol sa sarili mo, sabuyan mo ng putik yung iyong kalaban. Yan classic, no? Kung wala kang masabing mabuti na nagagawa ka, di siraan mo yung kalaban. No, para miski na paano, baka sakaling bumango ka. Kaya lang nakikita natin sa napakaraming survey na nagdaan. Pwera yung huling survey ng isang, hindi ko nababanggitin yung pangalan, na talaga namang katawa-tawa. Pinagtatawanan ng buong academic community at lahat ng mga political scientists dito sa ating bansa. Na di umano ay umaangat si Pangulong Marcos sa kanyang approval rating at pati na rin sa trust rating. Yun yung balintuna sa lahat ng mga ibang reputable surveys, no? Na malinaw na siguro ito'y survey na kinomisyon ng palasyo o ng mga kakampi ng palasyo. Pero ang ibig ko sabihin, nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay ibinibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. No? So sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon. Ewan ko, napakadami namang mga bright boys dyan sa Malacanang. Meron pa nga silang mga consultant na dalawa galing sa Europa, isa galing sa Amerika. Hindi ba nila nakikita ito? No? Baka naman yung mga consultant nila, consultant din ni Donald Trump na sa ngayon, pinakamababa ang approval rating sa lahat ng Pangulo ng United States mula pa nung nag-umpisa ang survey.
no, itong si Donald Trump. Baka kako ganun din ang pananaw nitong kanilang mga consultant. Kaya ganyan ang kanilang mga pinagagagawa. Opo, tsaka may pahayag pa kasi nag-respond sila sa statement ni Vice President Sara Duterte na lubog na ang bansa sa baha. Dinugtungan naman po ng komunikasyon ng Malacanang na lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman, kitang-kita sa Davao City. Kitang-kita naman ang taong bayan kung saan po yung maraming nagrereklamo at maraming mga lugar na binabaha. Yung mga taga Davao City, andun pa rin yung reklamo. Pero unlike talaga na alam nila na huhupa din. Pero yung grabe yung reklamo, hindi naman po doon sa Davao City po, Ginoong Lito. Pero yet isinisingit pa rin po itong mga ganitong klaseng pahayag. Dito po sa Bulacan, ang kanilang puntahan, bayan ng lola ko sa mother side. Ano po? Alam nyo, Admar, just a bit of trivia, no? Yung pinsang buo ng lola ko ay naging mayor ng Malolos, Bulacan noong panahon bago mag-martial law at hanggang sa martial law. Yun maliit pa akong bata, sinasama kami para mag-distribute ng relief goods dahil nga binabaha ang Malolos. Pero ngayon lang, at ito alam ng mga taga Malolos, taga Hagunoy, taga Paumbong, Kalumpit, na ngayon lang lumalim ang baha ng hanggang leeg. At pagkatapos, 2 linggo na, matapos yung unang pasok ng tag-ulan, baha pa rin hanggang ngayon. Ngayon nga, umaaraw na doon, baha pa din. Sa Mindanao at sa Davao particularly, hindi po ngayon panahon ng tag-ulan. Lumipas na yung panahon ng tag-ulan doon. Tag-araw na po doon. In fact, napakainit ngayon doon sa isang lalawigan namin sa Agusan del Norte. Saksakan po ng init. Kaya pinatitigil na ang mga eskwela sa pagpasok sa eskwelahan dahil hindi matiis ang init na nahihilo na ang mga bata sa init. Ano po? Kaya gaya nga ng sabi ko, ang tingnan nila ay yung nasa paligid nila, no, pati Cavite, pati Quezon City, Manila, lahat bahang-baha pagka konting ulan lamang, no, imbis na magtuturo sila doon sa Davao. Opo, at kita naman natin yung grabe ang suporta ng mga taga Visayas at Davao. Kung pagbabasehan natin yung mga recent survey ng mga kilalang survey firms, talagang overwhelming. At kung gusto nilang makakuha ng suporta doon, lalong-lalo na sa naging payag po ng Pangulo na meron siyang i-endorso na magpapatuloy sa kanyang nasimulan, imposible naman siguro na hindi siya kukuha or mangungumbinsi doon sa ibang mga lugar outside ng Luzon, Ginong Lito. Bagamat hindi binabanggit ng Pangulong Marcos kung sino, nanghihinayang daw siya sa kanyang mga nagawa na mga achievements, lalong-lalo na dito sa paglaban sa korupsyon. Kung isang tao, ibig sabihin niya, si Inday Sara, ang papalit sa kanya, ano po bang achievements meron? Kaninang umaga po, Admar, nagpunta sa palengke yung isang kasama namin dito sa bahay. Ito, natutuwa lang ako pakikita ko sa iyo. Itong repolyo na to, hindi ito malaki ito ay medium size lang. 100 piso ito. Paano kakain ang mahirap na pamilya ng gulay pagka 100 piso ang isang medium size na repolyo? Samantala, pag nagpunta ka sa Baguio at kausap ko lamang ang ilang mga taga Baguio na mga kaibigan ni Mayor Magalong, nabubulok na ang gulay doon dahil sa tag-ulan, dahil sa ulan, dahil wala tayong cold storage facilities na naitatayo simula pa nung panahon na sila'y umupo bilang Pangulo ng Bansa. Hanggang ngayon, drawing pa lang, plano pa lang. Ngayon lang isasaksak sa budget yung mga cold storage. Samantala yung cold storage, sa teknolohiya ngayon, plug and play na lang. Yan pag umorder ka halimbawa sa Japan, sa Taiwan o sa China, isi-ship dito, sa loob ng 2 linggo, tapos na yung cold storage. Kasi parang Lego na lang yan ngayon. No? Bakit hindi nila magawa yon noong pang-umpisa? Ngayon, na nakikita nila salantang-salanta ang ating mga maggugulay, doon sa Baguio, doon sa Benguet, sa kanila iisipin yung cold storage facility. Saka lang nila isasaksak sa budget. Opo. Ang corruption po, paglaban sa corruption ay patuloy na nangunguna sa mga nais ng ating mga kababayan na masolusyonan. Sinasabi po ng Pangulo na sa kanyang termino lang daw po, talagang lumaban ng husto dito sa corruption, lalo na daw yung pagkakabulgar sa flood control anomaly. Pero, Sir Lito, kung talagang masinsinan at nais talaga ng Pangulo na mawakasan itong korupsyon, may mapanagot dito, ito'y makakatulong sa kanyang imahe na mapaganda. Pero hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin po ganoon kataas ang kanyang rating. So ibig sabihin ng taong bayan ay hindi naniniwala dito. Pero malaking tulong ito kung talagang siseryosohin niya para sa kanyang
siyempre, gumanda yung kanyang imahe.